Mga kapuso, how do you like your mango? Mas malaki? Mahilig ka ba sa mangga? Sa mangga. Ang laki, di ba? Wow, ang laki nito. Grabe. Mas magulang? Mas malasa daw yung matanda. Mas maasim? Wow! Ang asim! Yung asim niya hindi masyadong yung ganun na asim. O yung paiinitin ka? Init oh! Wait lang ha. Sa sarap! Maanghang ah! Ngayong gabi sa Pinasarap, ihanda na ang kutsara at tinidor. Dahil sagot na namin ang putok-batok na hapunan. Pati na rin panghimagas. Na ang bidang sangkap, makatas, malaman, matamis at minsay maasim na pambansang prutas. Ang mangga. Sarap. Sana may kanin. Ayun, kanin kuya. Thank you. Ayun, napakaraming kanin ito ah. Tuwing panahon ng tag-ulan, ang ibang prutas gaya ng mangga unti-unti nang nawawala. Pero dito sa Barangay Catimon sa Gimba, Nueva Ecija, may isang uri ng mangga na kahit daw mababad sa ulan o putaktihin ng insekto, hindi raw basta-basta nasisira. At kung ang ordinaryong mangga lumalaki mula 3 to 5 inches lamang, ang mga mangga sa Barangay Catimon, 9 to 12 inches ang laki. Ang tawag ng mga taga-Gimba sa higanting mangga na ito, giant mango o mas kilala bilang katimon. Ang utak sa likod ng higanting mangga, ang scientist na si June Espejo. Mahilig ka ba sa mangga? Sa mangga. Ang laki, di ba? Ang tawag dito ay giant mango or katimon breed. At andito ako ngayon sa Gimba, Nueva Ecija kung saan may isang farm dito, mga 5 hectares yung laki nitong farm na to. Puro giant mango. Kasama ko dito ang may-ari ng Espejo Farm. Hello po, Sir Hello June. po, ma'am. Si Sir June Espejo ay isang scientist, tama po? Opo. At kayo po ay nagbe-breed ng giant mango. Opo, ma'am. As in, mas malaki dito. Maliit lang yung mga Opo. ganito. Ang tawag dito, Mga kalabaw. kalabaw, opo. Oo, kalabaw. So yung sa inyo, dinosaur. Opo. Mas madaling alagaan ito, ma'am, kaysa sa Carabao Mango. Kasi nga po ito, yung bulaklak kasi ng Carabao Mango, pag Oo. naulan, sira na. Ito Oo. po ay hindi. Pag natusok po ng insekto yun, yung tinatawag sa English na capsid bug, sa sisidlay, nahirapan na po yung Carabao Mango na mag-recover. Ito po, nagkaka-recover pa po. Wow, ang laki Opo, nito. opo. Grabe. Ang giant mango o katimon ng mga taga-Gimba nagbunga rin ng naglalakihang parangal para sa kapuso nating si June. Nakilala po itong Barangay Catimon, Gimba, Nueva Ecija. More than 3,000 personality na po all over the world po ang nagpupunta po dito. Nagpunta na rin po yung mga Japanese students, mga iba't ibang nationality. Dahil dito po naging speaker na rin po ako sa Amerika, sa Federated Micronesia, sa Hawaii, Japan. At ganun din po pag National Mango Congress, samahan po yan ng mga stakeholders na mga gumagawa ng mga may company, mga dried mango. Mula sa breed ng Indian mango ang naglalakihang mangga na ito sa Gimba. Kaya tulad ng nakagisnan nating Indian mango, mas masarap din daw ang kanilang giant mango o katimon kung maniba lang. O yun bang naka 100 days na ang bunga? Wow. Paano naman po ang gawa ninyong luto dito? Pag pinirito mo ito, siya sa yung banana banana, mas Oo. masarap sa banana. Hala, turon na mangga? Oho. Pwede yun? Pwede po. Uy, parang gusto kong tikman yan. Bago pa tuluyang matakam sa manggang turon, trivia muna mga kapuso. Alam nyo ba na sa bansang India, simbolo ng goodwill kapag niregaluhan ka ng isang basket ng mangga?
Sa tamis kasi ng mga mangga, madalas itong iniuugnay sa mas matamis na relasyon at pagkakaibigan. Pero dito sa Pilipinas, partikular sa bayan ng Jaen sa Nueva Ecija, maasim na mangga ang bida. Ang pampaasim kasi nila sa bulalo, hindi suka o kalamansi, kundi hilaw na manggang kalabaw. Ang nakaisip ng recipe na ito ang Novo Ecijano na si Edmond. Nakatikim na ba kayo ng bulalo na may mangga? Ako hindi pa, pero believe it or not, dito sa Jaen, Nueva Ecija, 25 years na silang nagsiserve ng bulalong kalabaw sa mangga. At yung mangga raw ay manggang kalabaw rin. So, bulalong kalabaw sa mangga. Bagay nga kaya, andito ako ngayon sa Edmonds, dito sa Jaen, Nueva Ecija. Sir Edmond! Ay, welcome hello po sa Edmond Bulalo sa Oy, Sapang. kumusta po? Magandang umaga po. 25 years na daw Oh, kayong 25 years. nagsiserve ng bulalo na may mangga? Oo. Bagay ba yun? Kasi dito sa barangay namin, sa bayan ng Jaen, lalo sa barangay namin, mangga ang produkto rito. Magluluto tayo ng bulalo, pero ang gagamitin natin ay hindi karne ng baka, kundi karne ng kalabaw. Opo. Bakit po karne ng kalabaw, Sir Edmond? Ang karne po ng kalabaw, hindi gano'ng nagsesebo. Ay, hindi nagsasebo? Opo, hindi siya nagsesebo. Kumpara sa baka? Kumpara sa baka. Ah, talaga? Pero anong klaseng kalabaw po ito? Batang kalabaw? Yan po, may edad na yan. Mas may edad yung kalabaw, mas malasa yung karne. Mas matandang kalabaw, mas masarap? Mas masarap. Bakit? Opo, yun po yung Totoo ba yun? oh, Yung tigas nun? Hindi po, mahirap lang po siyang matagal siyang pakuluan. Pero pag lumambot po, mas masarap yung karne, mas malasa. Mas Iko-compare malasa. natin sa batang kalabaw. Mas malasa daw yung matanda. Sa pagluluto ng bulalong kalabaw sa mangga, kalabaw na mangga rin ang gamit. Tikman ko nga to. Ito ay gano'ng Yan po karami yung pong syrup mangga po yan. ito? Gano'ng karami Mga pong isang mangga? kilo po yan. Isang kilo po to. Bali, Yes, puro inano mangga ninyo, binlender nyo. Opo. Ay, ang sarap. Hindi siya maasim na maasim. Meron Yes, siyang may tamis tamis. ng konti. Oh, yun po yung nagkapasarap ng sabaw. Isang kilong mangga to. Opo. Ang sarap. Hindi siya yung super duper asim. Parang may tamis eh. Opo. Oo eh. Kaya po Okay. masarap siya isuka. Iasim sa kalabaw. Tapos, bukod po sa ating mango syrup or mango puree, meron pa po tayo ditong sangkaterbang sili. Sili. Tapos, ano po to? Yung Usbong? po, usbong po na sampalok. Ay, parang sinigang na talaga itong lulutan natin. Yan po, o yun sinampalukan? po yung palutang. Nakakaintriga ito sa sarap ha, kaya sige na Edmond, ituro mo na sa amin paano nga ba niluluto ang 2 dekada mo ng recipe ng bulalo. Gaano katagal po ito palalambot? Yan po, hanggang 2 oras po siya na palalambutin. No kidding. Ah, kasi pressure cooker Opo. naman. Pero kapag hindi po pressure Nasa cooker, 3-4 na oras. 4 na oras. Pagkatapos ng 2 oras sa pagpapalambot ng karne, sunod na ilalagay ang mango puree na siyang magpapaasim ng kaunti sa ating bulalong kalabaw. Kalahati lang yan. Ayan, kalahati Opo. lang. Tapos, Sibuyas. lalagyan po ng sibuyas. Sige, Tapos sili. po, ito po ay siling labuyo Yung tsaka saka siling yung panigang. Panigang. Pagkatapos ilagay ang mga pampaasim, sunod ng titimplahan ng asin Isa pang ganyan, Pia. Okay na po. Yan. saka muling hihintayin kumulo. At kapag kumukulo na ang ating bulalo, huling ilalagay ang usbong ng sampalok para palamuti sa ating bulalo. Yan po yung palamutin nyo sa sabaw. Pero may yung kasing yung usbong, may asim din siya. Ayan. O tapos po, ano na po gagawin dyan? At luto na po, mami. Ay, luto na po yan! Luto na yan. Wow, kabisado yung hindi nyo natitikman. Hindi na. Mukhang masyadong maliit yung lalagyan natin para sa dami ng bulalong yan. Wow! Grabe! Uy! First time ko to nakakain ng ng bulalo na kalabaw. Ayan. Yun. Okay na yan. Eto na! Mainit-init pa, bulalong kalabaw sa mangga. Ano kayang lasa? Tikman natin.
naman, tikman na natin itong bulalong kalabaw sa mangga. So, dalawang first ito sa akin kasi first time kong makakakain ng bulalong kalabaw. Tapos first time ko rin makakatikim ng bulalo na nilagyan ng mangga. Grabe no yung sabaw niya. Para siyang merong lapot. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa mangga or dahil na rin dun sa parang collagen nung bulalo mismo. Wow! Ang sarap ah. Sana may kanin. Wala bang kanin dito? Ayun! Kanin, kuya! Thank you! Ayun, napakaraming kanin ito ah. Binigyan nila ako dito ng kutsilyo para dun sa bulalo. Pero pag tiningnan mo, ay mukhang hindi mo na kailangan ng kutsilyo. Sobrang lambot! Wow! Wow! Wawi! Alam ko na kung bakit binabalik-balikan ito for the past 25 years. Ibang level! Mas masarap nga yung bulalo ng kalabaw. Ang sarap! Hindi po ako nagjo-joke. Masarap po talaga. Ay nako, mapaparami ka ng kanin dito. Sarap! Ang 2 dekadang recipe na ito ni Edmond, pinasarap at pinagaan na rin ang kanilang pamumuhay. Bukod kasi sa nakapagpunta rin na siya ng bahay, kubo at kotse, ang dati nilang tindahan na may 2 tauhan lamang noon, unti-unti nang lumalaki ngayon. Tulong-tulong. Kaya yung tauhan namin, hindi siya ganun karami. Kumbaga, tulong-tulong kami pamilya nung panahon na yun. Ngayon, meron na akong 7 tauhan na pinasasweldo ko. Pero yung mga hipag ko na tumutulong din para hindi kami mabitin mag-serve sa mga taong kumakain. Hindi nga raw maikakailang patok na pampaasim sa mga kababayan natin sa Jaén ang manggang kalabaw. Kaya naman si Edmond naisipan ding gawing sangkap ang manggang kalabaw sa papaitan at sinigang. Okay, so bukod doon sa bulalo sa mangga, meron pa silang 2 dishes dito na hinahain na gumagamit din ng manggang kalabaw. Yung papaitan sa mangga at sinigang sa mangga. Tikman natin itong papaitan. Papaitan. Maanghang ah! Mahusay sila gumawa ng papaitan ah. Hindi siya malansa. Kasi may mga ibang papaitan na medyo may lansa eh. Pero ito wala. Hindi siya malansa at all. Maanghang lang talaga. Pero okay siya. Tsaka mahusay yung pagkakaluto. Ingat lang sa uric acid. Ngayon, tikman naman natin itong kanilang sinigang na baboy sa mangga. So, imbis na sampalok ang ginamit nila, ang ginamit nilang pampaasim dito ay manggang kalabaw. Yung asim niya hindi masyadong yung ganun na asim. May konting tamis. Nalalalasahan ka. Nano-neutralize ng mangga yung sobrang asim niya. Okay din to ah. Dahil sa tropical na klima ng ating bansa, hitik tayo sa puno ng mangga. Tinatayang nasa 7 milyong puno nga raw ng mangga ang meron tayo sa kasalukuyan. Noong 1995, nakilala ang bayan ng Zambales sa Guinness Book of World Records bilang numero 1 producer ng pinakamatamis na mangga. Ito yung Zambales. Maliit nga lang siya, pero matamis. Ito yung small but terrible. Kalaunan, lumikha na rin ng ingay ang mangga mula sa bayan ng Guimaras. Napabalita kasing hinahain na rin ang kanilang mangga maging sa White House at Buckingham Palace. So itong Guimaras na mangga,
Feeling ko hindi pa kasi hinog, kaya hindi pa siya matamis na matamis. Pero kapag tinikman mo yung bandang gitna, matamis na siya. At para mapanatili ang kalidad ng kanilang mga mangga sa isla, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng ibang uri ng bunga at buto ng mangga sa Guimaras. Ang mga mangga naman mula sa bayan ng San Carlos, Pangasinan, kilala bilang pangunahing sangkap ng iba't ibang mango byproducts sa buong Pilipinas. Pangasinan, actually, hinog na to kasi sa kulay pa lang kita mong hinog na siya. Pero matabang siya. Pero minsan din kasi, mga kapuso, depende rin sa pagkahinog ng mangga. Meron kasing nanggaling naman ng Zambales o nanggaling ng Guimaras, pero kung kunyari hinarvest mo siya ng hindi pa dapat siya hina-harvest or kumbaga hinog siya sa pilit, hindi rin talaga lalabas yung tamis niya. Sa dami ng maipagmamalaking uri ng mangga sa ating bansa, ang tanong mga kapuso, ano nga ba ang perfect kapartner nito? Sa Guimba Nueva Ecija, ang katandem ng naglalakihang mangga, bagnet bagoong. Saan masarap ang mangga? Siyempre sa bagoong. Kasama ko dito si TJ. Magluluto kami ng binagoongang bagnet. Perfect sa ganito kalaking mangga. Let's go, TJ! Alright, ano meron tayo dito? Uy, Karne yempo po, at saka bagoong. Opo. Alright, ay mainit na yung mantika. Ayukan na natin kawali. Sa pagluluto ng bagnet bagoong, una tayong maggigisa ng bawang at sibuyas. Kapag golden brown na ang bawang at luto na ang sibuyas, iset aside muna ito, saka isunod ang alamang. Wow, ang dami ah. Para po mabusog tayong lahat. Kailangan po ng suka. Para saan? Para po, matanggal po yung lansa ng hipon. Bagoong. Para din po matagal pong masira po yung bagoong po. Susunod po natin yung asukal. Ah, may lalagyan mo ng asukal. Para po maglaban po yung tamis at saka nung alat ng hipon po. Pangbalanse, Opo. kumbaga. Tapos pag natunan na po yung asukal, susunod na po natin yung bawang at sibuyas. Ah, ibabalik na kanina po. ngayon yung Opo. bawang at sibuyas. Bakit hindi mo pa sinabay kanina? Mas maganda po kasi kapag na dikitan na po ng mantika na may sibuyas at bawang yung ilalim po para mas malasa. Ah, Tapos kailangan po ng sili. Hihintayin matuyo ang tubig sa alamang sa loob ng 2 oras. aba, kakaiba to. Una yung bagoong. Opo. Toppings po kasi talaga yung karne. Iba. Toppings yung karne. Marami yung bagoong kesa dun sa bagnet. Saka ilalagay sa ibabaw ang bagnet. Ganun lang! Opo. Dagdagan mo naman yung bagnet, kuya! Dagdagan. Grabe! Parang yung kidneys ko dito. Kahit po ngayon ako nakakita ng binagoongan na mas marami yung bagoong. Sausawan po talaga yan. ng mangga. Alright! Luto na ang ating bagoong na may konting bagnet kasi talaga sausawan talaga to para sa ating giant mangga. Siyempre kung giant ang mangga, dapat overload din yung ating bagoong. Alright! Tara! Tikman na natin to! Ito naman yung giant katimon na hindi pa hinog na hinog. Isawsaw natin siya dito sa niluto nating bagoong kanina with bagnet. Kulang ng kanin. Masarap. Nakakagana. Pero sa totoo lang, itong manggang to, kahit walang bagoong, masarap na siya. Kasi hindi naman siya yung maasim na maasim na maasim.
At syempre, save the best for last. Ang mga taga-Gimba itinuro rin sa atin ang pagluluto ng turon na ang bidang sangkap imbis na saging na saba, hinog na giant mango at peaches. Ito yung napitas nating mangga. Kapag nahinog siya, ganito ang itsura. Yan. At magluluto tayo ngayon nung sinasabi kanina ni Sir June Espejo na turon pero hindi saging ang gamit. Apo. Mangga. Apo. Ito ay peach at saka mango. Peach mango turon. Apo. Ayun. Una po, paghahaluin lang po natin yung na-slice na mangga. Sweet giant katimon. Slice din po tayong konting peaches. At saka po, lalagyan po natin ng asukal na puti. Okay. And then, lalagay po natin yung naging syrup. Ang pinagsamang mangga at peach, pakukuluan lamang sa loob ng 15 minuto. Saka lalagyan ng cassava starch para lumapot ang filling. Parang nagbabind together ngayon siya, no? Yes, ma'am. Nagiging parang paste. Kapag lumapot na ang filling, palalamigin ito, saka ipapalaman sa ating lumpia wrapper. Ito na yung ginawa nating mango and peach puree. Siyempre, galing sa giant katimon mango. Okay, ngayon magbabalot na tayo ng ating peach mango turon. Parang naging syrup siya, no? Yes, ma'am. Ah, ganyan. So, hindi pala buong mangga at hindi buong peaches. Gaano karami? Ilang kutsara? Medyo konti lang, ma'am. 2 lang, ganyan. Tapos pwede po natin siyang doblehin. Bakit po dodoblehin? Yes, ma'am, kasi medyo manipis yung ating lumpia wrapper. Oh, di ba? Perfect. Nagpainit na tayo dito ng mantika. Hindi na yan lalagyan ng asukal. Okay na, ma'am. May asukal na po siya kanina. Hintayin lang natin mag-golden brown. Uy, parang sumisirit na yung ano yung peach mango filling. Wow! Right! Luto na ang ating peach mango turon. Tikman na natin. Uy! Crunchy, ah! Wow! Yun, oh! Sumisirit, oh! Man ko muna yung init, oh! Wait lang, ha? Mmm! Mmm! Panalo. Manamis-namis na maasim-asim. Tsaka mabuti na lang hindi niya nilagyan ng asukal doon sa labas kasi saktong-sakto na yung tamis niya. Hindi overpowering yung tamis. Tapos saktong-sakto lang yung yung asim niya para mabalanse. Bagay pala, ah. Masarap. Okay siya. Saan mang dako ng Pilipinas, may dekalidad tayong mangga na kayang hamunin ng ibang bansa. Ay, nako, mapaparami ka ng kanin dito. Ang kilalang sangkap sa matamis na cake, ice cream, shake at kung ano-ano pa, akalain mong kaya rin pala nating isangkap at i-partner sa paborito nating putok-batok recipe? Sarap. Sana may kanin. Ayun, kanin, kuya. Thank you. Ayun, napakaraming kanin ito, ah. Hanggang sa muling paghahain ng mga lutuing sariling atin na mas pinasarap pa ng ating pagiging malikhain. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Sarap.